Sa nakaraang taon, may kahanga-hangang nangyari na halos hindi napansin ng mga tao sa kanluran. Habang ang mga balita ay nakatutok sa implasyon, digmaan, kaguluhang pampulitika at pang-ekonomiyang pagkabahala, tahimik na binuo ng China ang maaaring pinakamalakas na taon sa geopolitika na naranasan ng kahit anong bansa sa siglong ito. Tagumpay sa AI, record sa kalakalan, dominasyon sa dekuryenteng sasakyan, mabilis na robotics, infrastruktura ng enerhiya, at teknolohiyang militar. Linggo-linggo, sunod-sunod ang tagumpay ng China. Hindi sa pagpapasikat kundi sa aksyon. Kaya ito mahalaga ngayon sa geopolitika. Ang hinaharap ay unti-unting lumalabas sa pamamagitan ng momentum. Kung gusto mong malaman ang mangyayari sa 2026 at lampas, hindi mo kailangan ng hula kundi ebidensya. Hindi lang ipinakita ng 2025 ang naabot ng China, kundi pati ang direksyon ng mundo. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang 8 pinakamahalagang kwento tungkol sa China mula sa nakaraang 12 buwan, hindi bilang pagbabalik tanaw, kundi bilang isang gabay. Ipinapaliwanag dito kung bakit hindi lang nakikipagkumpetensya ang China, kundi sinisiguro rin nitong manalo sa hinaharap. Ang tagumpay ng China sa AI, isa sa pinakamalinaw na palatandaan kung saan patungo ang China ay nagmula sa artificial intelligence. Sa loob ng maraming taon, ang Estados Unidos ang itinuturing na walang kapantay na leader sa AI. Ang ideya na kayang seryosong hamunin ng China, ang dominasyong iyon, ay tinuring na isang bagay na mangyayari pa makalipas ang isang dekada. Kung mangyayari man talaga, biglang nagbago ang palagay nang inilabas ng China ang DeepSeek, ang kanilang malaking language model. Nagulat ang industriya sa DeepSeek dahil sa performance nito sa maraming benchmark, kung saan pumantay o lumampas pa ito sa mga kanluraning modelo gaya ng ChatGPT. Hindi ang performance ang tunay na gumulat, kundi kung paano ito nagawa. Ang DeepSeek ay dinevelop gamit lang maliit na bahagi ng budget kumpara sa kanluraning kakumpetensya, halos 1/10 ng gastos. Hindi ito gawa ng tech giant sa Silicon Valley, kundi ng financial company mula China na parang sideline lang ang proyekto. Ang simpleng katotohanang iyon ay gumiba sa isa sa mga pangunahing paniniwala sa likod ng AI boom ng Amerika, na tanging napakalaking kapital, walang katapusang compute, at bilyong dolyar na gastos lang ang makakagawa nito. Agad tumugon ang world-class AI market. Nabura ang bilyon-bilyong halaga ng United States tech stocks nang mapagtanto ng mamumuhunan ang posibleng malaking mali sa AI na ipinagbili sa kanila. Pinatunayan ng DeepSeek na epesyente, hindi labis, ang maaaring magwagi. Mas nakakagulat pa ang filosofiya nila. Hindi tulad ng saradong sistemang kanluranin na may paywall, bukas at open source ang DeepSeek kaya't kahit sino pwedeng gumamit at magbago nito. Para sa mga bansa sa buong Global South, agad nitong ginawang abot kaya ang DeepSeek bilang alternatibo sa mga kanluraning AI model na kontrolado ng iilang korporasyon. At hindi dumating ang DeepSeek ng mag-isa. Binuksan nito ang pintuan para sa marami. Sa mga sumunod na buwan, napansin ng mga modelong Chino tulad ng Qwen at Moonshot, at ilan ay ginamit ng malalaking kanluraning kumpanya tulad ng Airbnb. Isang resulta na hindi maiisip noong 1 taon lang ang nakalipas. Mahirap balewalain ang mas malawak na implikasyon nito. Iniaasa ng United States ang hinaharap ng ekonomiya nito sa spekulatibong kita mula sa AI, habang ang China ay nakatuon sa epektibong pagpapatupad at aktuwal na paggamit. Pangalawa, ang trilyong dolyar na trade surplus ng China ay malinaw na senyales ng direksyon ng pandaigdigang ekonomiya at nagmula sa kalakalan. Kamakailan lang, nalampasan ng China ang isang makasaysayang hangganan, 1 trilyong dolyar na trade surplus, kasama ang natitirang bahagi ng mundo. Nakagugulat ang bilang na yan, pero mas mahalaga kung paano at saang kondisyon ito nakuha. 2 dekada lang ang nakalipas, nasa anino pa ng United States at pandaigdigang kalakalan ang China. Ngayon, ito ang pangunahing trading partner ng maraming bansa sa mundo. Hindi nagkataon ang pagbabagong iyon. Bunga ito ng mahabang pagpaplano sa industriya, mahusay na pagmamanupaktura, at mas mabilis na pag-adapt kaysa ibang malalaking ekonomiya. Ang talagang nagpapakakaiba sa tagumpay na ito ay ang kapaligiran nito. Hindi nakuha ng China ang 1 trilyong dolyar na surplus sa panahon ng pandaigdigang kooperasyon o bukas na merkado. Nagawa nila ito sa kabila ng tuloy-tuloy na presyon mula sa Estados Unidos at Europa. Mga taripa, parusa, export control, at patuloy na politikal na retorika sa paghihiwalay at pagbabalik ng supply chain. Inaasahang magpapahina sa posisyon ng China sa kalakalan ng presyong ito. Sa realidad, inilantad nito ang mas hindi komportableng katotohanan. Wala talagang tunay na alternatibo para sa napakaraming uri ng mga produktong industrial, mga bahagi at mga intermediate na input. Ang mga alternatibong supply chain ay talagang hindi umiiral sa malakihang sukat. Nang sinubukan ng mga kanluraning gobyerno na umiwas, tumugon ang pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanila. Inayos ng China ang daloy ng kanilang kalakalan, pinalalim ang ugnayan sa mga kasosyo nito sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, at sa mas malawak na Global South, at higit pang nabawi ang anumang pagkalugi sa merkado ng United States.
Ang resulta ay malinaw na malinaw. Hindi lumiit kundi lumalawak pa ang papel ng China bilang pabrika ng mundo. Lalong mahirap paniwalaan na malapit nang bumagsak ang ekonomiya ng China. Kapag ang datos ay tumuturo sa kabaligtarang direksyon, pagtanaw sa 2026 ang trade surplus na ito ay hindi lang basta balita. Isa itong babala. Nagpapakita na ng desisyon ang pandaigdigang ekonomiya at pumapalya ang pagtatangkang ihiwalay ang China. Natalo rin ng BYD si Tesla sa Europa. Ngayon, kung gusto mong makita kung ano ang mangyayari kapag pinayagan ang mga kumpanyang Chino na makipagkumpetensya ng direkta sa mga tatak ng kanluran, kailangan lang nating tingnan ang Europa. Isa sa mga kapansin-pansing pangyayari nitong nakaraang taon ay ang pag-angat ng BYD at pagbagsak ni Tesla sa pamilihan ng Europa. Hindi ito isang maliit na pagbabago. Ito ay isang matinding pagbabago. Tumaas ang benta ng BYD sa Europa ng higit 270% taon-taon habang bumagsak ng malaki ang benta ni Tesla sa mga pangunahing merkado ng kontinente. Halos lahat ay nakaranas ng 2-digit na pagbaba, lalo na sa Pransya at Espanya. Mahalagang tandaan ang konteksto ng resulta. Hindi pumasok ang BYD sa Europa nang patas ang laban. Ang mga sasakyan nito ay hinarap ng samut-saring regulasyon, taripa, at mga gastusin sa pagsunod na sadyang ginawa para protektahan ang mga lokal at Amerikanong gumagawa ng sasakyan. Madalas, ang mga pulisyang ito ay nagpapamahal ng libu-libong euro sa bawat sasakyan. Pero pinipili pa rin ng mga Europeo ang BYD. Ipinapakita niyan ang lahat ng dapat mong malaman sa totoong kakayahan ng mga pabrika sa China. Mas mahalaga ang kalidad, presyo, pagiging maaasahan, at features kaysa katapatan sa brand o political pressure. Nang nagkaroon ng totoong pagpipilian ang mga mamimili, malinaw ang naging resulta. Naranasan na ito sa Global South, kung saan ang mga gumagawa ng electric vehicle mula China ay pumalit sa mga tatak ng Hapon, Europa, at Amerika sa mga pamilihan gaya ng Brazil at Timog Silangang Asya. Dapat sana ay iba ang Europa, kuta ng regulasyon at lumang kalamangan. Ngunit pinatunayang kayang pabagalin ng proteksyon ang kompetisyon, pero hindi ito mapipigilan. Dito nakatutok ang kwento sa hinaharap. Hindi Europa ang dulo, kundi test case lang ito. Ang tanong, abot ba ang ganitong pattern sa Hilagang Amerika? Tanong na rin ito ngayon. Pinag-uusapan sa Canada kung kaya nilang ipagpatuloy ang 100% taripa sa mga electric vehicle galing China. Kung bumagsak ang mga hadlang na yon, kahit bahagya lang, magiging isang napakalaking hamon ito para sa Tesla at sa mas malawak na industriya ng electric vehicle sa Hilagang Amerika. Habang papalapit ang 2026 malinaw mula sa Europa, hindi kailangan ng mga kumpanyang Chino ng espesyal na trato para manalo, kailangan lang nila ng access. At kapag may kompetisyon, hindi na ito teorya. Pang-apat, ang paglago ng soft power ng China na madalas hindi napapansin ay makikita hindi sa ekonomiya o teknolohiya kundi sa pananaw ng mga tao. Sa loob ng dekada, ang pananaw ng kanluran sa China ay pinangunahan ng mga stereotype, panunupil, polusyon, mababang kalidad ng buhay, at kakaunting oportunidad. Nagpatuloy ang naratibo, hindi dahil tama ito, kundi dahil walang tumutol. Ang nagbago ay hindi ang China, kundi ang pagkakaalam ng mga tao rito. Nagbago ang lahat ng milyon-milyong kanluraning gumagamit ay gumamit ng mga platapormang Chino gaya ng TikTok at Xiaohongshu. Sa halip na higpitan ng access ng kanluran sa social media, nagdulot ito ng kabaligtarang epekto at naging bintana para makita ang tungkol sa China. Ang nakita ng mga tao ay tahasang sumalungat sa mga mensaheng ipinakalat sa loob ng maraming taon. Sariwang pagkain, epesyenteng serbisyo, modernong lungsod, maginhawang buhay, at infrastruktura at kaligtasan na tila nawawala na sa maraming kanluraning bansa. Dahil hindi ito dumaan sa tradisyonal na media o pampulitikang pag-frame, naging credible ang nilalaman. Bumilis pa ito nang pinalawak ng China ang visa-free access sa maraming bansa. Dahil dito, dumami ang mga kanluraning content creator na bumibisita sa China at nagdodokumento ng karanasan nila ng live. Kapansin-pansin ang pagkakapareho ng reaksyon, gulat sa layo ng realidad sa matagal ng mga kwento. Kilala si iShowSpeed, isang YouTuber na nag-livestream ng kanyang paglalakbay sa China sa maraming manonood. Walang inarte, walang sinensura, at iyon mismo ang dahilan kung bakit tumatak ito. Kasabay nito, nagsimulang sumikat sa buong mundo ang mga Chinese na consumer brand. Ang mga kumpanya tulad ng PopMart ay ginawang pandaigdigang kultural na fenomena ang mga lokal na produkto, habang ang mga Chinese na gumagawa ng sasakyan at tech brand ay nagsimulang humigitan sa mga matagal nang nangingibabaw na pangalan mula sa kanluran sa mga hindi inaasahang kategorya. Ang nagpapakaiba sa sandaling ito mula sa mga nakaraang pagsisikap ng soft power ay simple lang. Hindi ito pinatakbo ng mensahe, kundi ng pagiging visible. Hindi sinabi ng China kung ano ang dapat isipin ng tao. Pinakita lang nila ang aktwal na nangyayari. Habang nagiging mas makasarili ang Estados Unidos at tumataas ang interes sa China, lalong bumibilis ang pagbabagong ito. Sa 2026,
Hindi tumataas ang soft power ng China dahil sa promotion, kundi dahil hindi na uubra ang lumang naratibo sa harap ng realidad. Panglima, ang revolusyon ng robot sa China ay patunay ng mabilis na pag-unlad ng bansa, lalo na sa robotics, na mahirap ipaliwanag ang pagiging makabago nito. Viral ang unang sulyap sa humanoid robots ng China dahil sa kanilang pagkabago. Sabay-sabay na sayaw, malalambot na galaw, at mga pagtatanghal na parang science fiction kaysa engineering. Pero kung tutok lang sa palabas, mamimiss ang tunay na kwento. Mahalaga hindi lang na kayang sumayaw ng mga robot, kundi gaano kabilis silang umuunlad at para saan sila ginagawa. Sa loob ng halos isang taon, umunlad ang humanoid robot ng China mula sa mahigpit na demo papunta sa mas flexible at adaptive na mga sistema na nakakagawa ng komplikadong galaw at koordinasyon. Ang mabilis na pag-unlad ang mahalaga. Kapag tagumpay ay nangyayari sa ilang buwan, senyales ito ng paparating na paglaganap ng teknolohiya. Nasaksihan ko ito mismo sa World AI Conference sa Shanghai na hindi talaga nakatutok sa libangan sa exhibition floor. Ang mga robot ay ginawa para sa praktikal na gawain gaya ng pagtulong sa matatanda, pagsuporta sa paggalaw, gawaing paulit-ulit sa bahay, at operasyon sa industrial na kapaligiran. Hindi ito prototype para sa mamumuhunan, kundi mga unang bersyon ng sistemang gagamitin talaga. Dito rin kita ang kalamangan ng China. Ang robotics ay sentro ng AI, pagmamanupaktura, supply chain, at enerhiya. Mga larangang nangunguna na ang China o mabilis nilang hinahabol. Dahil dito, mas mabilis na napoproseso ang mga bagong disenyo mula konsepto hanggang mass production kaysa sa iba. At malaki ang epekto nito higit pa sa kaginhawaan. Dahil sa tumatandang populasyon at kakulangan sa manggagawa sa mga mauunlad na bansa, nagiging kailangan sa ekonomiya ang robotics. Ginagamit ng China ang automation para palakihin ang produksyon, hindi para palitan ang manggagawa. Sa 2026, hindi na tanong kung bahagi na ng araw-araw ang humanoid robot, kundi kung sino ang magpapalaganap nito sa malakihang antas. Una, batay sa bilis ng pag-unlad, hindi lang sumusubok ang China, ini-industrialize na nila ang paggawa bilang numero 6. Kaya pa ring buuin at palakasin ng China ang hinaharap. Isa sa malinaw na kalamangan ng China sa 2026 ay pisikal, hindi digital o abstract. Habang ang karamihan sa mga mauunlad na bansa ay nahihirapan sa pagpapanatili ng tumatanda nilang infrastruktura at labis na ginagamit ng mga power grid, patuloy pa ring ginagawa ng China ang isang bagay na lalong nagiging bihira. Nagtatayo at nagpapatakbo ito ng malalaking proyekto. Kilala ang China sa ambisyosong infrastruktura tulad ng Three Gorges Dam at pinakamalaking high-speed rail network sa mundo. Pareho pa rin ang pattern sa mga dekada. Ang naiba lang ay lalong bumibilis ang China kahit natitigilan na ang ibang bansa, lalo na sa hindi gaanong maunlad na probinsya ng Guizhou. Kamakailan, natapos ng China ang pinakamataas na tulay sa mundo na tumatawid sa malaking bangin at nagpapabilis ng biyahe sa ilang minuto. Natapos ang proyekto sa loob ng wala pang 4 na taon at gumastos lamang ng maliit na bahagi kumpara sa kung magkano ang kakailanganin para sa katulad na infrastruktura sa maraming bansa sa kanluran. Ngayon, ang ganitong malalaking proyekto ay kadalasang nade-delay o hindi na sinusubukan, pero kalahati lang ng kwento ang infrastruktura. Ang pangunahing hadlang ng modernong ekonomiya ay enerhiya, hindi semento o bakal, dahil tumataas ang demand sa kuryente dahil sa AI, dekuryenteng sasakyan, at advanced na pagmamanupaktura. Agad na pinalawak ng China ang supply. Samantalang ang Estados Unidos ay nahaharap sa babala ng hindi matatag na grid at kakulangan sa pamumuhunan. Lumago ang produksyon ng enerhiya ng China habang tumataas ang demand, hindi lang sa renewable. Bagamat nangungunang tagagawa ng solar panels, wind turbines, at baterya ang China, may mga tagumpay din ito sa baseload power. Inilunsad ng China ang unang operational thorium reactor sa mundo. Teknolohiyang matagal ng pinlano sa kanluran, ngunit hindi natuloy. Malakihang thorium reactors ay nagbibigay ng masaganang fuel, nare-recycle na basura, at mas ligtas kaysa tradisyonal na nuclear system. Kasabay nito, nagtala ang China ng bagong record sa nuclear fusion research na mas nagpapalapit sa maaaring pinagkukunan ng fusion power na ginagaya ang enerhiya ng bituin sa mundo. Bagamat eksperimento pa ang fusion, malaki ang epekto ng mabilis na pag-unlad sa schedule. Pinagsama, nagbibigay ng natatanging kalamangan ang infrastruktura at enerhiya. Hindi lang nagtayo ang China ng infrastruktura tulad ng kalsada at pabrika, tinitiyak din nilang may mura at maaasahang kuryente ang mga ito. Habang papalapit ang 2026, lalo itong nagiging mahalaga. Ang paglago ng ekonomiya, AI, industrial na automasyon, at pambansang seguridad ay nakadepende sa pisikal na kapasidad. Sa aspetong ito, hindi lang humahabol ang China, kundi lumalayo pa. Numero 7. Hindi napigilan ng mga parusa ang China. Bagkus ay napilitan silang maging sapat sa sarili. Kung ang artificial intelligence ang karera,
ang mga advanced na semiconductor ang gasolina. At sa loob ng maraming taon, naniwala ang Estados Unidos na hawak nito ang isang walang kapantay na kalamangan. Simple lang ang estratehiya ng Washington. Pigilan ng China sa advanced na chips, bala. Pabagalin ang AI development nito, at panatilihin ang teknolohikal na dominasyon ng United States. Sa papel, may saysay ito. Pero sa realidad, bumalik lang sa kanila ang plano. Hindi pa ganoon katagal. Ang karaniwang pananaw ng mga analyst ay malayo pa ang China sa Estados Unidos ng maraming taon pagdating sa makabagong pagdevelop ng chips. Pero ngayon, bumagsak na ang kwentong iyon. Pati mga leader ng industriya, tulad ni Jensen Huang ng Nvidia, ay umamin na rito matapos niyang bisitahin ang mga pasilidad ng produksyon sa parehong bansa. Ang pagduda sa kakayahan ng China na paliitin ang agwat ay isang maling sugal. Hindi nagmula sa pangongopya ng kanluran ang tagumpay ng China, kundi sa pag-aangkop sa kabila ng limitasyon. Bagamat maaaring nahuhuli pa rin ang mga chip ng China, kumpara sa pinaka-advanced na modelo ng Nvidia sa bawat chip, nalutas ng China ang problema sa antas ng sistema sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na stacking at clustering na teknolohiya. Ang mga kumpanya gaya ng Huawei ay pinagsama ang maraming processor para makamit ang lakas na tulad ng pinakamakapangyarihang AI system sa mundo. Sa madaling sabi, kahit di pinakamagaling ang chip ng China, nakuha pa rin nila ang parehong resulta. At sa computing, mas mahalaga ang kinalabasan kaysa sa pangalan. Dumating ang tunay na pagbabago nang matagumpay na makabuo ang China ng sariling lithography machine, ang matagal ng kulang para sa kalayaan sa paggawa ng semiconductor. Sa loob ng maraming taon, ang pagdepende sa dayuhang lithography ang pangunahing hadlang na pumipigil sa China. Ngayon, dahil lumalabas na ang kakayahang iyon sa bansa, nabasag na ang lohika ng permanenteng teknolohikal na pagpigil. At ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagbabagong ito ay dahil hindi ito naging opsyonal. Hindi binigyan ng pagpipilian ng mga kontrol sa pag-export ng United States ang China, bagkus ay binigyan ito ng deadline at tumugon ang China sa paraang madalas nitong ginagawa kapag may pressure sa pamamagitan ng pagmomobilisa ng talento, kapital, at kakayahan sa industriya ng malawakan. Hindi ito kwento ng pagkakapantay-pantay, kundi ng patuloy na pagbilis. Pag naabot ang kakayahan, bumibilis ang pagbabago, bumababa ang gastos, at nawawala ang pagdepende. Sa 2026, hindi na tanong kung kakayanin ng China na wala ang kanlurang chips, kundi kung mapananatili ng kanluran ang kanilang kalamangan kapag hindi na kailangan ng China ng permiso para makipagkumpetensya. Pangwalo, ang China ay naghahanda sa hinaharap, habang iba ay abala pa sa kasalukuyan. Lahat ng trend na tinalakay, artificial intelligence, kalakalan, dekuryenteng sasakyan, robotika, infrastruktura, enerhiya, at semiconductor ay nagpapakita ng mas malalim na kalamangan ng China sa kanluran, pangmatagalang pagpaplano. Nasa ika-15 taong plano na ang China mula 2026 hanggang 2030 at hindi ito nanghuhula sa mga susunod na mangyayari. Ang planong ito ay hindi lumilikha ng bagong prioridad, kundi pinapalakas ang naumpisahan ng momentum. May 3 malinaw na haligi sa gitna ng plano. Una, isang tiyak na paglipat patungo sa mga makabagong industriya. Hindi na itinuturing na umuusbong na sektor ang semiconductor, AI, robotics, aerospace at high-end na pagmamanupaktura, kundi mga estratehikong pundasyon ng pambansang kapangyarihan. Ikalawa, estratehikong kakayahan. Matapos ang mga taon ng taripa at kontrol sa pag-export, isinusulong na ng China ang mga hakbang para mabawasan ang pagdepende sa hindi kaalyadong supply chain at palakasin ang lokal na demand. Pinatitibay nito ang ekonomiya ng China at pinapahirap itong impluwensyahan mula sa labas. Ikatlo, enerhiya at malawakang pagpapanatili. Ang agresibong pagpapalaganap ng China ng renewable electric vehicles at makabagong power system ay hindi lang para sa klima, kundi para matiyak na ang paglago, automasyon at AI ay hindi mapigilan ng kakulangan sa enerhiya. Ang nagpapabigat sa planong ito ay ang kasaysayan ng China sa pagpapatupad. Sa kasaysayan, hindi laging tama ng China lahat ng target, pero sapat na ang mga natatamaan nila para sa matagalang benepisyo at patuloy pa itong nadaragdagan. Ang tuloy-tuloy na ito ang nagpapahintulot sa mga pamumuhunan sa teknolohiya, infrastruktura at industriya na magpalakas sa isa't isa. Isang bagay na di magawa ng karamihan sa kanlurang sistemang pampulitika. Dito pumapasok ang mas malaking larawan. Kapag umatras ka at tiningnan mo ang 8 kwentong ito ng sabay-sabay, hindi mo na talaga maikakaila ang isang pattern. Hindi umaasa ang China sa isang tagumpay o pansamantalang kalamangan, kundi umuusad ito sa lahat ng mahahalagang larangan sabay-sabay. Teknolohiya, enerhiya, pagmamanupaktura, militar, infrastruktura, at pangmatagalang plano. Hindi iyon tsamba, iyon ay momentum. At kaya napakahalaga ng 2026 dahil ang mga trend na bumilis noong 2025 ay lalo pang lumalakas ngayon. Nagsisimulang magpalakasan ang mga sistemang itinayo ng China. Hindi ibig sabihin na walang hamon ang China,
Pero di tulad ng karamihan sa kanluran, kumikilos ang China mula sa kumpiyansa, koordinasyon, at pangmatagalang pananaw. Para maintindihan ang takbo ng mundo sa ekonomiya, teknolohiya, at geopolitika, sundan mo lang ang mga senyas na ito. At habang papalalim tayo sa 2026, susubaybayan ko ng eksakto kung paano umuunlad ang mga pagbabagong ito. Saan ito patutungo at ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng ating mundo. Para manatiling updated, mag-subscribe sa channel dahil magsisimula na ang bagong kabanata ng kwentong ito. Lahat kayo, gusto kong pasalamatan kayo sa panonood hanggang sa puntong ito ng video at gusto ko ring pasalamatan kayo sa napakagandang suporta ninyo nitong mga nakaraang taon. Tulad dati, ginawa namin ang YouTube channel na ito para talakayin ang mahahalagang geopolitics trend at ang China. Isang bansa na walang duda na magiging susi para sa kinabukasan ng buong mundo natin. At gaya ng nakita natin sa unang buwan ng 2026, ang mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo ay unti-unting lumalayo sa Estados Unidos at mas lumalapit sa China. At dahil sa 8 dahilan na inilatag namin sa video ngayon, malinaw mong makikita kung bakit. Tulad ng dati, maraming salamat sa inyong napakagandang suporta at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating video.